Hello there and welcome again to our Joyful Journey Canada. So in this video ay kamustahin natin kung ano ang healthcare o estado ng healthcare dito sa Canada. So kami po ay isang taon na, so at least ay meron naman na kaming experiences na ma-share sa inyo na maaaring makatulong kung kayo ay nagde-decide or nag-iisip na lumipat dito katulad namin in the hope of a better future at saka mas secure na buhay. So yan, so minsan may mga nakikita ko sa mga TikTok tsaka sa mga other content creators, so sinasabi nila na trash daw yung healthcare system dito. So ako naman, ang masasabi ko lang naman dyan ay hindi naman, kasi depende din yan siguro doon sa point of preference kumbaga. So ako, of course, nanggaling tayo sa Pilipinas ay ayoko naman sabihin trash, pero mas maganda namang di hamak yung healthcare na pinaprovide nila dito kaysa dyan sa atin. Like for example, kami 5 beses na kami nakapagpa-hospitalize. Isang beses kay Harold, isang beses kay JJ, and 3 beses kay Ate Hannah. And hindi naman basta-basta mga tests yung ginagawa. Like si Harold, nagpa-MRI siya, ultrasound, ECG, lahat-lahat na yan ginawa sa kanya. Para ma-find out kung ano yung nagko-cause nung discomfort niya tsaka yung condition niya. So, ganun din kay Hannah, kapag hindi nila kaya, i-refer ka nila sa mas malaking hospital para mas matingnan ng maigi, mas maganda yung mga gamit doon. But doon sa 5 hospitalization na yun, ala kaming binayaran. So, napakalaking bagay nun, na hindi ka katulad sa Pilipinas na mag-iisip ka pa kung saan ka muna kukuha. Alam mo yun, nasa-stress ka na sa condition ng mahal mo sa buhay, tapos lalo ka pang masa-stress kasi maghahagilap ka ng pambayad sa ospital, tapos iisipin mo pa habang of course gumagastos ka, yung ibabayad mo doon sa hiniram mo, kasi mostly naman sa atin sa Pilipinas wala naman emergency fund, kasi kadalasan lang din nung sinusweldo natin ay sumasapat lang sa pang araw-araw na pangailangan sa pangkain. Pag nagkasakit ka, ayun, malaking problema kasi nga ay doon ka na magsisimulang magkaroon ng mga utang. Tapos ayun nga, sabi ko and then later on talagang burden yung mga yon. So dito, basta meron kang health card, yung sa amin po ay Manitoba health card, i-cover na nun yung mga consultation, ayan. Tapos subsidized din ng gobyerno yung mga gamot, So like si Harold, meron siyang maintenance. Tsaka pag naha-hospitalize, of course, paglabas nun, kailangan mong bumili ng mga gamot para dire-diretso yung paggaling. As long as merong insurance po, So luckily si Harold naman ay okay naman yung work niya, meron silang insurance. So covered naman noon yung mga needs namin in terms of sa medicine. Although, hindi sa lahat ng gamot ay applicable siya. Like recently, may binili ako ng gamot na $60 siya. Tapos may antibiotics. Minsan si Henzo na 6 times pala kami nagpa-hospitalize kasi si Henzo pa, sa sa pigsa niya yun ang mahal nung gamot na yun, parang around $40 yung gamot niya. So, yung sa akin ay $60. Tapos, hindi siya covered nung insurance. Pero okay lang naman kasi nga, pwede mo naman i-attach yun kapag nag-claim ka ka sa tax, ayun, nagpa-assess ka. So, mababawas din naman yun. So, ayun. And then, yung mga services like dental services, ayan, covered din yun ng insurance. Like, 90% na coverage ng insurance. So, although, medyo mahal pa rin, like, lalo na sa dental, tsaka sa optometrist, yung pagpapasalamin, yun, medyo mahal yan. Pwede ka ding magpa-chiropractor, tsaka magpamasahe. Although, hindi siya free, parang pagka tinanggal yata, parang babayad ka ng $20, ganun. Pero malaking bagay naman din yun, Tsaka hindi din naman yun, parang may allotted ka lang na ilang beses sa isang buwan, isa yata, ganun. I'm not really sure, hindi pa nga kami nagpamasahe kasi nga, syempre, tipid-tipid muna, di ba? Siya pa yung $20 na ibabayad mo sa chiro tsaka sa massage, o di kami na lang magmasahihan para
tipid pa kami. So, ayan, back to our topic, no. Yun nga, no, sa health. Tapos, ang ganda pa ng attitude ng ano dito, ng mga healthcare workers, no. Sa Pilipinas, nung kay JJ ko talaga na-experience yung mga nakaka-heartbreak na mga experiences sa mga staff ng hospital. Yung hospital dun sa amin, minsan dinala ko siya kasi nga nagsusuka, tas medyo may sinat, ganyan. Kailangan siyang i-dextrose. Tapos, syempre, iiyak yun, magwawala yun, di ba? Nung ina-expect nila, sinabi ko na under autism spectrum yung bata. Syempre, nagwawala siyang ganyan. Ako, pinipigil ko na nga siya. Tapos, nagagalit yung nurse. Yung isang nurse, okay lang eh. Yung nurse na lalaki na medyo bata pa. Siguro, dahil mas naaral nila yon na may mga ganong conditions, mas open na sa kanila. Pero yung isa, yung mas senior nurse na babae, sungit-sungit niya. Sabi niya, ano ba yan? Sabi niya, sinabi na nga hindi masakit. Sinabi na nga saglit lang. Ganon siya doon sa bata. Samantalang dito, pagka oh no buddy, I'm so sorry, ganun sila. Tapos pagka ganyang nakakaintindi na ang bata, kailangan mag-agree yung bata na siya ay sasaksakan. Sabihin niya, okay, so kailangan natin ikaw, syempre English, no? Ang hirap mag-English, so tinatagalog ko na lang. Kailangan ka naming bigyan na tong gamot para gumaling ka. It's okay, right, buddy? Hindi naman ito masakit. Ganun sila, napakakalmado. No? Sino ba naman ang pasyente na in pain ka na nga or takot yung bata tapos ganun pang tinatakot-takot. Yung mga ganun, no. Ang laking bagay, no, na mararamdaman mo talagang may care yung medical personnel, especially sa amin ng mga parents ng mga may kids na may autism or under autism spectrum or may special needs, kasi ang laking bagay sa amin kapag pinapakitaan mo talaga ng care yung aming anak. Yun, parang parang feeling namin well loved sila and accepted, na nagmamatter sila kahit na may ganun silang condition. So yun, yung recently lang, no, yung aming mother, nung siya ay nagka-heart problem or heart attack siya, gabing-gabi yun, dinala nung sister ko, umikot-ikot sila doon sa isang city sa amin. Tapos parang walang gustong mag-receive sa kanya. Siguro na sila dahil may trach siya, tapos may history ng stroke. Parang kailangan daw i-ICU, wala daw ICU sa mga ospital. Sabi, diba, napakahirap naman na wala man lang gustong, ano mangyayari dun sa mother namin? Mamamatay na lang dun sa daan. Umiiyak na yung kapatid ko na sinasabi na, yun nga, parang desperate na siya talaga, na bakit gano'n, ikaayaw nilang And then, nung napakiusapan na yung isang public hospital doon, so, naman siya, ni-receive naman siya, tapos, ang ganun lang, ginawa lang, parang wala, may oxygen ba? Meron naman siguro, no? Pero parang wala ganun sila, hindi sila masyadong, tiningnan lang ang blood test, ganun lang, tapos, syempre, public hospital nga. And then, yun nga, talagang ganun, no? Alam naman nating public hospital, kulang sila sa mga resources, pero sana ang hindi kinulang, yun namang may respect yung mga personnel sa taong may sakit, right? Like, nung na-hospitalize nga yung mami ko, parang ililipat na namin. So, finally, nakahanap na kami ng tao na may kilalang doktor sa isang hospital na tumulong para i-open yung isang slot doon sa ICU para i-receive yung mami namin. And then, nung inaayos yung mga papel-papel, ganyan, sabi pa nung cashier, dun sa sister ko, kailangan niyo pong bayaran lahat. Sabi niya, kung may pambayad kayo, ganun siya, parang, kung mababayaran niyo, pwede kayong umalis. Parang ganun yung dating, no, nung salita. So, di ba, parang, ano ba yan, ang the least that you can do during that time ay magbigay man lang sana ng comfort doon sa mga tao na nakaka-experience ng stress, ng pain, ayan, lalo na yon yung sister ko pa naman ay parang physically, din siya, meron din siyang PWDID kasi mapayat siya, ganyan, medyo hina din yung katawan niya. Yung mga ganun, ang hirap, samantalang dito, pagka ayan lang, sa kanto, yung hospital dito, pumunta ka doon at nagpa-admit ka, saglit lang naman na-admit, although may mga experiences silang sinasabi yung dito na
tagal daw nilang nag-antay. May mga ganon. Pero depende din nga siguro sa severity ng situation noong isang tao na dadalhin sa ospital. So, ayun ano. And then, kami usually nag-aantay lang kami. Minsan wala pa kaming isang oras na nag-aantay pag check kami dyan. So, isa pang kagandahan dito sa healthcare nila is yung pagkakaroon ng primary care doctor. So, yun ang maglo-look after doon sa health ng inyong family. Imo-monitor niya yung health ninyo at kung merong mga yung i-refer kayo sa mga specialist, siya din ang mag-o-oversee ng lahat-lahat ng yun, ano. So, sa akin ang laking bagay nun kasi bago kami or kapag first meeting mo ng primary care doctor, magpapaan siya, magre-request siya ng laboratory, lalo na kung lalo na sa amin na mga parents na like for example, si Harold meron siyang condition, tas ako meron ding mga family history. Yun, itetest yung blood namin, yung mga laboratories, may ganon. Although sa akin, sa blood lang. Tapos, ayun, nakita nga na merong akong critically low na iron. Kaya pala ako, ang nararamdaman ko nun is sobra akong parang antok na antok ako lagi. Sa isang araw siguro, matutulog ako ng 5 beses. Yun yung mga antok na hindi ko kayang pigilan. Tapos parang laging blurred yung aking isip. Parang sinasabi ko lagi sa husband ko, wala na akong brain. Hindi ko na kayang mag-isip. Ba't ganun ka ako? Hindi ako nakakaintindi. May ganun akong experience talaga. Tapos akala ko na nagkaka-dementia na ako, ganyan. Or nagkaka-Alzheimer's na ako kasi kakaiba yung experience. Tapos yung heart ko parang pinipigang ganyan. Tapos lagi siyang parang gumaganon. Ngayon, iniisip ko naman, baka ako yung may goiter. Kasi parang same din siya. Dahil may goiter kasi sa family namin, no. Prevalent yan, mapalalaki, babae, nagkakaroon. Tapos, chinek naman yung mga levels ng aking hormones. Okay naman. Ang nakita nga yung super baba na iron. Tapos, ayun, kaya pala siya naggaganon na parang nagpapawis ako ng malamig. Tapos ang heart ko parang ginaganyan, nilalamas. Ano yan, yung ginagano, no? Is because, pwede palang mag-cause yun ng congestive heart failure, sabi ng doktor, pagka napabayaan na mababa ang iron. So, ayun, ang laking, nun sa akin. Tapos nag-take ako ng iron supplement, ferrous fumarate, no, yung binigay niya sa akin. What is that, baby? That's no. Oh, wow. So, yung ferrous fumarate na yun, since nung tinake ko yun, unti-unti naman, gumanda naman yung yung condition ko. Tas medyo, mas nakakapag-isip na ako, mas nakakaunawa na ako. Yun. So, kahit pa paano, alam ko naman, hindi naman ako hindi naman ako nauulyanin or nagkakaroon na ng brain degradation, yung mga ganun, no. Isa pa sa very commendable dito sa Canada is yung pagkakaroon nila ng employment insurance or EI, no? So, basta meron ka ng 600 insurable working hours, ay makaka-avail ka na ng EA in cases of, like for example, talagang hindi ka pwede nang magtrabaho because meron kang medical concern. Ayan, halimbawa, nagkasakit ka o kaya naman ay nagkaroon ka ng aksidente or sometimes na-lay off. May mga ganyan, no? May mga companies katulad yung sa husband ko, may time na nagle-lay off sila. Pero yung ibang department yun nagkakaroon ng pagbabawas doon sa trabahante nila, pwede nilang gamitin yung EA or EI pala. So, ang EI, napaka-importante niyan kasi lalo na pag nagkasakit ka, no? Because of course, may sakit ka na nga, tapos wala ka pang pantustos doon sa pangangailangan ninyo. Syempre, hindi ka makakapag-work, di ba? So, saan ka kukuha? So, talagang importante na merong assistance na ganon para hindi mo na dagdag ng burden yun o naintindihin yun na iisipin mo pa kung saan ka kukuha ng panggastos nyo araw-araw doon sa mga gamot na gagamitin mo. O kasi sometimes may mga gamot naman din talaga na although subsidized siya, bibilin mo pa rin. Although, konti na lang din yun. Pero yun nga, mostly doon sa mga basic necessities, no, na kailangan ng pamilya mo, na hindi mo mai-provide kapag totaling wala kang trabaho. Diyan sa atin, napakahirap kasi kahit na mga government employees sa atin, no, parang walang laban sa ganyan. Once na magkasakit ka, talagang tigil ka sa trabaho. Diba? Like for example, marami kong makakilalang ganyan sa mga
DepEd sa pagtuturo, di ba? Nagkaroon ng sakit. Tapos, syempre doon, pag di ka pumasok, hindi ka din papasweldohin. I don't know kung ngayon meron na silang mga services na katulad ng parang EI na for quite some time hindi ka papasok pero dire-diretso pa rin yung sahod mo. I think parang dati nakakita ko ng ganun, internal arrangement yung ginagawa, na pinalalabas na pumapasok yung isang teacher pero hindi naman, pero diretso pa rin sweldo niya. Ginagawa na lang, kinukuha noong mga ibang co-teachers yung mga loads niya, teaching loads niya, pinaghahati-hatian yon para kahit papaano naman hindi napapabayaan yung trabaho niya. Which is magandang trait din sana sa atin bilang mga Pilipino, pero napaka unfair nun, 'di ba? Kasi dapat ipino-provide na 'yun ng gobyerno kasama sana sa rights mo 'yun na once na magkasakit ka, lalo na diyan sa atin, hindi ka naman talaga mo iiwan yung trabaho kung talagang hindi ang karamdaman mo, no, kung hindi malala, parang gano'n. So, ayun, no, ang hirap lang din talaga sa atin diyan. So, saan ka pa kukuha nga ng ipang tutustos mo doon sa mga daily needs ng family mo kung hindi ka papasweldohin, di ba? Tapos sa atin pa, ala pang subsidy ng mga gamot, like yung sa hospitalization, ang laki niyan. Ubus ka talaga sa atin kapag diyan ka nagkasakit. So isa yun sa kinonsider din namin, no? Tsaka yun nga, isa yun sa magandang sistema nila. What else? Yung vaccine ng mga bata. Nung pagdating namin dito, hinanapan ako ng vaccines nila. Unfortunately, do sa 3 malalaki, wala na ako nun. Yung maliit na lang yung na-providean ko. So, gusto nila ay updated yung mga bata or kompleto yung kanilang mga vaccine. So, yung mga malalaki ay dire-diretso yung kanilang within a year yon hahabulin nila yung mga vaccine na kailangan ng bata. So, hindi naman daw kaso yun kung halimbawa na nasaksakan na sila dati, sasaksakan ulit ngayon. So, wala naman daw problema doon, no? Kaya yun, wala ring bayad yung mga ganon. So, basta bibigyan ka lang nila ng date, dadalhin mo lang yung mga anak mo. Ayun. So, ang ganda, no? Na talagang sa atin kasi medyo yung mga ganyang, lalo sa vaccine, usually ang nakakapag-provide niyan yung kompleto doon sa sa mga private practitioners, kumbaga ng mga doktor, no? Sa government. Meron, kaya lang maninigas naman yung laman ng bata. Na-experience ko yun sa anak ko nung maliit sinaksakan sa legs. Ay naku, nanigas yung muscle. Pero dito naman hindi naman sila, wala akong nakitang mga ganong reaction sa mga anak ko, no. So yun, yun lang yung ilan sa mga nakita kong maganda dito in terms of sa medical services nila na sana meron din sa Pilipinas, no. Tsaka most importantly, yun nga yung kung paano yung attitude ng mga medical practitioners, 'di ba, and staff. Yun sana yung meron din diyan sa atin. Talagang dito ibang-iba silang mag-provide ng health services. Sulit na sulit naman kahit medyo malaki yung tax na binabayaran. Nagwo-work naman yung tax mo para din sa iyo. So, ayun yung isang aspect na maganda talaga dito sa Canada. So, I hope may nag-gain kayo na value dito sa video na to. And if you did, please like and subscribe na rin and share this video. And also, thank you for watching and God bless us always.